God bless you, the beloved preacher, Pervin Valenzuela. Taas yung kamay, minahal, manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, sumala sa pangalan ng Jesus, maraming salamat. Sa dakilang habag at awa mo sa amin, mala Panginoon, sa dalangin mala Pastor, patawarin mo kami. Salamat, to Diyos, sa paglangis mo sa bawat yugto ng gawain. From Joyful, Solim, testimony that we heard, the song of the choir, youth and singles and finest. Thank you so much, Lord, for that sweet holy presence. For touching our heart this moment, please anoint the humble servant to live with love and message to brethren. I bind Satan, cast out hindrances in our midst, Lord. Right now to the first prayer, beloved Pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Ready, say, praise the Lord. Magandang una sa lahat, pinakamataas ang puri, pagmalahati, pagdakila, alang lang sa ating mga Panginoon. O pangalawa, sa ating ginagalang mga pastor, with this Almeida, the interim prophet of our loving God, and we always remember, cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand pastor, Lina Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, may corporate sa inyo lahat, mga minamahal, sa ating mga webcast viewer. Ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon. Nga kami may nakarating ng maluwalhati sa mahabang panahon. Sabi nga ng mga kasama ko dito, nag-testify, totoo po yun, mga minamahal. Galing kami rito, Webes, last week. Pagdating namin dito Friday ng gabi, nag-sleeping kami doon sa terminal lang ng Surigao, Lipata. Nahintay namin yung katawid na barko. Nung gabi, medyo ulan-ulan na. Pero sabi ng taga-barko, alas 2 na maling araw, inabot na lang alas 4, wala pa rin. So nakasakay kami, umaga na. Kaya mga alas 7 ng umaga, alas 7:15, nakaalis yung lancha. Punong-puno. Yung Tinigro liner, talagang punong-puno. Halos mga 30, 40 ka sasakyan, ang lalaki. Sama kami. So, kahabagan ng Panginoon, malinaw yung dagat. Nakarating kami ng walhati sa dako ng Liluan, Leyte, halos 3 hours, mag 4 hours ang biyahe. Yun, pagbiyahe namin, pagdating namin doon sa Silago, Southern Leyte, doon kami nag-lodge sa Hinunangan, kaya wala doon, sira yung mga lodge doon. Di Friday, hinga, tapos nag-sit up doon para mag-practice pag Saturday. Mga minamahal, nung gabi na yun, bumuhos na yung ulan. Grabe na yung ulan doon, single number 1, hangin na malakas. Talagang sabi ko, Lord, Sabado ngayon, bukas Sunday, gawain, ano kaya mangyari? Pero sunod dalangin natin mala pastor, alam mo, kahit bagyo, malakas ang hangin ulan. Nagulat kami, punong-puno yung chapel, arami ng kapatiran. Talagang pinuseksyonan sila ng Diyos. Nagagawain kami, gawain tayo doon. Grabe moving ng Holy Spirit, kabagan ng Diyos. Grabing hangin, kay tabing dagat yun, lakas. Hangin, ulan, hampas talaga. Mga minimal. Pero walang pakialam yung mga kapatiran. Talagang puri, awit. Kaya sabi ko, binagyo tayo ng hangin. Binagyo naman tayo ng Holy Spirit dito sa loob ng chapel. Dahil mala pastor, hanggang pagkatapos ng gawain, talagang yung kapatiran hindi maintindihan yung kagalakan. Parang hindi na naisip na kakain, panay, picturean, tanan, katuwaan, kagalakan, kasiyahan. Sir, for almost 3 years, 4 years hindi kami nagkita. Grabe na kalimut. Sabi ko, wala na kayong kain sila. Hindi malaman ng katuwaan. Mga kapatiran, galing pa may Tacloban, nga preacher, basa, nagmotor, basa. Taga-abuyog, Samuel sa Dingli, mumunta sila. Hindi naisip ng kapatiran yung bagyo, ulan, baha, wala sila pakialam eh. Kaya gusto nila masamba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Halos, tagal kami nag-uwi. Pag-uwi namin, ulan pa rin. Kapatiran, daanan namin, kawawa. Lumalakad,
nagbababay, basang-basa sila. Pero makita mo sa mukha nilang grabing kasiyahan, katuwaan. Dahil sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya maminamal yun po ang ating ginagawa. Dahil sa unang panahon, yun pong ginagawa ng ating mga apostoles, mahal na Panginoon. They visited the people of God. Ginabisita nila. Hindi nila naisip yung pagod, naisip yung risk sa ginadaanan nila. Kaya sabi ni Pablo, ilang beses siya tumawid sa dagat na nagkaroon siya ng nalunod. Ilang beses siyang nahinampas. Lahat just to visit the brethren. Hindi iniisip ni Pablo yung kanyang pangsarili lang. Ang iniisip niya, hinamak niya kanyang sarili para maabot niya lamang ang mga kapatiran, mabigyan ng mensahe na sila maglasing, maglingkod sa paglingkod sa ating Panginoon. He forget himself. Ganun po ginagawa natin, dearly beloved pastor, beloved Madir, Makusada sa Mindanao, ilang buwan silang stay doon. Hindi iniisip niya yung ginagastos na pira. Ang iniisip nila nga ang kapatiran, matuwa, magalak, maging mainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Yan po ang ating buhay as Christian. We must to forget ourselves and we must to live for others. Kalimutan ng sarili natin, mabuhay tayo para sa iba. Amen. Kaya para maunawaan natin, as Christian, as true Christian, we must to forget ourselves. Kalimutan natin sarili natin who we are. What is our stand? Sino tayo? Wala. Bayaan mo sarili mo. You forget yourself and you must to live for others. Mabuhay ka para sa iba. Maging blessing ka sa ibang tao. You sacrifice yourself for the sake of others. Yan po ang totoong Kristiyano. Hindi hinahanap ang sarili, kundi hinahanap niya ang kapanganan ng ibang mga tao. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, yung gabi na yan, pag-uwi namin Sunday, grabing ulan. Uwi na sana kami diretso. Nung Sunday pa lang, pagdating sa amin ni Vladimir Arnel, Nel, pumunta ka na nila ng sakripisyohan mo na. Sila ni John Mar, punta na kayo doon sa Lipata. Mag-contact na kayo ng mga chief guardians, yung guardia ng mga chief security, mag-contact natin para mayroon tayong matiksan kung ano. Pumunta sila, yung chief security naman, tinanggap. Kinuha ko yung number, nag-uusap kami. Yun ang contact namin. Kamusta yan, guard? Sir, signal number 1, walang biyahe. Sunday ng gabi. Monday, check naman ko, sir, i-update lang kita, wala pa rin biyahe load. Grabe dito, sir. Doon pala, baha sa Tacloban, sa baybay, marami nang nalunod, marami nang namatay. Pero doon sa ating gawain, sumasamba kami, marami na bang lumubog doon sa ibang mga lugar, sa Northern Leyte, sa Leyte. Pero doon sa ating gawain, parang wala tayong niisip na anong nangyari, para bakit damadamatin pasensya ng ating mahal na Panginoon. Pag sunaaraw, balitaan, sabi, sir, may expected pa yon, sir. Marnis ng gabi, may darating na yung malakas na hangin. Yung title sa malakas sa labas. Pagdating dito, parang basya nga ta. Either gabi ng Martes o madaling araw. Kung Lord, ilang araw na kami dito. Puri kami sa gawain. Puri. Lord, maghimala ka. Alam ko, tumutugong ka na lang. Matagal na kami dito, Lord. Alam ko, ni-estimate ko yung araw pagdating namin ito, biyahe namin ng Mapang Rizal. Alam mo, ang Panginoon napakabait. Yung gabi, tingnan ko yung panahon, because lumiwanag, humina naman. Kasi pag manood ka sa news, grabe ang news eh. Talagang ninervyusin ka. Marapit ang bagyo sa PAR. Philippine Air Responsibility, yung basyang napakalaki, suyupin ang Agaton, maging malakas. Grabe, ito na. Alam mo man na mahal, pag text ko ng umaga, daling araw, sabi ng guard, sir, nag-approve na yung nag-clear na yung Coast Guard. Mamaya may darating na lansa. Ilan ba kayo? Gito. Kung ganun ba? O sir, maliwanag na dito, makaskay na kayo. Ayaw mong alala. Priority kayo doon sa barko. Alam mo, nagbiyahe na kayo dito, sir. Padala yung pira para makwantingit. Nakabiyahe kami. Alam mo po, napakainit ng panahon pag-uwi namin. Pero sa kabilang panig, lugar, maraming namatay, na landslide. Grabe kami, pinoteksyonan ng Diyos. Pagtutuong katauhan ng Panginoon, hindi ka pabayaan ng Panginoon. May mga trials yun. Pag gumagawa ka sa gawain ng Diyos, please expect. There is trials.
Dahil sabi naman ng pasong daan papuntang langit, hindi po makinis. Amen. Maraming bako-bako, maraming batsi, maraming tinik sa rusas. Mga minaman, masangit ka, lahat matinik ka, mahirap po yun. Although gumagawa ka na sa gawain ng Diyos, bro, mayroon talaga darating na pagsubok-subukin yung panampalataya mo. Yan sinasabi diyan nga, trials versus victory, victory against trials. Mayroon pong paglingkod. Pero tandaan po natin, mga minamahal, nga mga pagsubok, trials, ito po'y temporaryo lamang dumarting sa buhay ng Kristiyano, ngunit ang victory, kalampusan kadauga, ito po'y permanente sa ating buhay, mga minamahal. Trials are temporary, but victory is permanent forever. Amen? Turuan lang tayo ng Diyos, magkaroon tayo ng perseverance, yung katatagan ng loob. Katatagan ng loob. Importante ito. Katatagan ng loob, kasigasigan ng loob, katapangan ng loob. Yan po, itutal natin yan po yung itawag na panampalataya. Faith. Hindi mo makita, inaasahan mo darating sa buhay mo dahil may Diyos tumutugon sa ating dalangin. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Kailangan po natin yan, mga minamahal. Kaya pag dumating yung mga pagsubok tayo sa buhay natin, huwag tayo maglumo. Huwag tayo mag-discourage. Huwag tayo maglaylo. Huwag tayo mag-isip, mag-question sa ating mahal na Panginoon. Dahil pinintulutan ng Diyos yan, dahil may plano siya sa ating buhay. Anong sabi ni James? Pakibasa. James chapter 1, verses 2 up to 4. Anong sabi niya pag dumating sa atin yung trials? Praise the Lord. Sa Aklat ng Santiago, Kabanata 1, ang talata ay 2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. 3. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Amen. 4. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Amen. Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Ito po magandang plano ng Diyos pagdating ng pagsubok. Mga kapatid ko, ariin niyo, no? Ninyong buong kagalakan. Ha? Ariin nyo ng buong kagalakan, hindi malungkot ka. Kung kayo'y mga hulog sa sari-saring pagsubok o tukso sa buhay, yamang nalalaman ng pagsubok sa inyong panampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Pag may pagsubok, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiis. Ano magtiis? Magpasinsya, magtiis, patience. At ang inyong pabayaan na ang pagtitiis na to, yung pagpasinsya, pagtitiis, ay magkaroon ng sakdal na gawa. Amen? Kung may pagtitiis ka, pagpasinsya ka, ito po'y magkaroon ng sakdal na gawa. Anong sakdal? Himpit na gawa. Upang kayo'y magiging sakdal, upang tayo maging himpit, sakdal at ganap, perpekto, na walang anumang kakulangan. Palakpakan po natin Diyos. So there is a purpose. Kung may pagsubok dumating sa buhay natin, mayroon palang purpose ang Diyos. Kung minsan kasing Kristiyano, pag dumating pagsubok, dali mainit ang ulo. Dali maaburido. Dali mainis. Dali siya parang, ano man ba't may bagyo? Tagal umalis. Amen. Matagal na kami rito. Yun, hindi po tayo pwede mag-question. Pabayaan lang natin. Amen? Pag may pagsubok, isipin natin ang buong kasiyahan, kagalakan sa Lord. Salamat sa bagyo, salamat sa pagsubok, salamat sa kahirapan. Maraming salamat Lord sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay dumating sa buhay ko. You count it with all joy. Joy, with all joy. Buong kagalakan. Dahil pabayaan mo ang kagalakan na yan, magbubuo yan ng pagtitiis. Turun tayo magtiis tayo, pasensya lang. Antos lang, tiis lang. Wait. Maghintay lang. Amen? Sabi ng Biblia Ang gusto maghanap ng kaulatian ng Diyos, grasya, biyaya, you must wait it patiently, seeking for glory, eternal life. Wait patiently. Yun ang pagtitiis. Maghintay ka lang. Dahil lang Diyos nakaalam, kailan niya pahintuin yung bagyo
Amin ba? Amin ba? Kita mo, di, sabi darating ng Martes ng gabi, maling araw, ng Martes walang dumating pinaalis tuloy yung bagyo. Tama ba? Amen. Amen. So, may pagtitiis, tiis lang. Pero ang pagtitiis, dalhin mo sa panalangin. Dalhin mo sa panalangin, you have to pray. Idalhin mo sa panalangin, mga minamahal. Sabi dito, be encouraged to pursue your vision with boldness and assurance that the persistence, action, and prayer, you will get there. Be encouraged. Dasigon mong sarili mo. Amen? Amen. Encouraged to pursue. Pursue. Padayon. Patuloy. Your vision, yung nakikita mo, na gusto mo, binimiti mo sa buhay mo. With boldness, maging matapang ka. Amen? Amen. Hindi ka matatakot. Ano mangyari, mga hangin, bagyo. And the assurance, yung pag-asa, assurance mo. With persistence, mananatili ka sa buhat mo, action mo, nga purihin mo ang Diyos, sambahin mo ang Panginoon, paglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. And prayer. Manalangin ka sa Diyos. Purihin mo ang ating mahal na Panginoon, and you will get there. Alisin ka ng Diyos dyan. Madala mo, matanggap po yan ang ginimiti mo, ginugusto mo. Dahil bakit po? Yun ang gusto ng ating Panginoon. And you shall see the salvation of the Lord. O mamakita niyo ang pagligtas po ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Knowing this, that the trial of your faith worketh patience. Pagtitiis. But let patience have her perfect work. Kung may patitiis, may yung gitawag na perfect work. Sakdal ganap na gawa. That you may be perfect upang tayo maging ganap, maging perfecto tayo sa lahat ng uri ng ating pamumuhay at wala na po tayong kakulangan. Pag wala ka ng kakulangan, siyempre perfecto ka na. Ganap ka na. Ready ka nang balikan ng ating Panginoon, dalhin sa kalangitan. So kung marami kang kakulangan sa buhay, paano ka dalhin sa langit? So pinintulutan ng Diyos ang pagsubok, tukso dumating sa buhay natin, tinuturuan tayo upang tayo matutong magtiis. At pabayaan tayong pagtitiis at ito gagawa ng ganap, sakdal na gawa upang tayo lahat maging perpekto sa harap ng Diyos at mawalang kahinaan natin, kakulangan. Dahil sa ating panalangin, sinseridad sa Diyos, piniperpekto tayo ng Panginoon. Magkaroon tayo ng gitawang na perfect works sa buhay natin. Magkaroon ka ng extreme love sa Diyos. Imuiyak ka, Lord, magkaroon ka ng grabing pag-ibig sa Panginoon. Grabing panampalataya. Sabi ng mahal na Panginoon, extreme love makes you perfect. Pag may grabe kang pag-ibig sa Diyos, ito po'y makapag-perfecto sa iyo. Extreme love, it makes you perfect. Pag kulang sa pag-ibig sa Diyos, hindi maganap na maperpekto ang buhay mo. Dahil wala kang feeling nga tunay nga feeling ng pagmamahal sa Diyos. Amen? Yun yung paglingkod sa Diyos, hindi po sa nakikita. Hindi po sa naramdaman mong karnal, nga matatakot ka, kundi maging matapang ka. Manatili ka, persistence, action, prayer, upang aalis ka niyan. You will get there. Dahil sabi ng Biblia, pag-ibasa, Bertoni, 2 Corinthians 5:7. Diyan ba kayo? Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 5, ang talata ay 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Palakpakan natin Diyos. We must to live by faith, not by sight. Lumalakad tayo, namumuhay tayo sa pamagitan ng panampalataya, hindi po sa atin nakikita. Kaya kung titingnan mo yung news, masira yung ulo natin. Titingnan natin yung hangin, masisira yung ulo natin. Nakita natin yung mga kahoy gumagano na, masira ulo natin.
Amen. Kaya pag titingnan yung paligid, patay, hindi na tayo maligtas ito. Lalaki ng alon. Sabi ng Biblia, namumuhay tayo sa magitan ng panampalataya. Hindi po sa atin nakikita. Pag titingnan mo ang mga bagay, marami ka makikita. Una, katitisuran. Amen. Kahinaan yung kapwa mo. Ugali ng kapwa mo. Matisod ganyan. Amen. Amen. Kunit wag mo titingnan yan. Ang titingnan mo, lumakad ka sa panampalataya. Sabi ng mga pastor, maglingkod ka sa Diyos sa magitan ng panampalataya. Hindi sa nakikita at naramdaman mo. Kasi ito ating feeling, will and emotion, ito'y karnal. Tao yan. Maninirbyos ka, magdampo ka, mainis ka, magbahay ka, mangluod ka. That is feeling, emotion, tao yun. Pero kung kahit nasaktan ka, kahit marami ka nakita na parang ikakasama mo, hindi mo pinapansin, hindi mo tinitingnan, ang iniisip mo bahala ng Panginoon, basta paglingkuran ko siya. Panampalataya pagdating na araw, langit ang kayong pupuntahan. Kaya sabi ng Biblia, yan ang sabi ng Biblia, lumakad tayo sa magitan ng panampalataya, hindi po sa atin nakikita. Kaya kung marami tayong nakikita, marami ka dito kapandulan, marami dito kapandulan. Sabi ko sa iyo, at kami dito ng manggagawa, marami dito kapandulan. Amen. Marami dito mahilig mangutang. Walang bayad-bayad. Matisod ka na. Amen. I-advise ko sa inyo, pag may mag-message yung mangutang, huwag niyo po utangin. Di wala ibayad yun. Kasi mala Pastor Wise, sabi ng mga pastor, mga minamahal, proteksyonan kong panampalataya nyo, baka matisod kayo. May mangutang sa inyo ng 500, bigyan nyo 100. Huwag mo na pamayaran, sa iyo na lang to, para hindi ka mainis. Kaya kung pautangin mo ng 500, ang pangako niya, babayaran kita, hindi makabayad yon, matisod ka. Amen. Pero kung utangan ka niya, bibigyan mo lang. Kasi pag binigay mo, wala ka naisip ng bayaran niya. Taos puso po yun. Amen ba? Amen. Amen. Hindi naman sa lahat na nangungutang, hindi nagbabayad. Meron naman talaga nagbabayad. Bakit nabanggit ko to? Kasi just to protect you. Amen? Just to protect nyo na basi mas tambol, matisod kayo. Kung mayroon nangungutang si mga kapwa ko manggagawa dito. Kaya please, kung pwede lang, itanong nyo muna sa amin. Before you ano tawag ni? Before ka magbigay. Kuya, nangutang sa akin si Kwan, sabihin nyo muna. Ako magsabi nga po, tangin mo hindi. Amen. Sikrito lang kayo, pinapautang nyo, pinapahiram, kasalanan nyo yan. Pag matisod kayo, walang ibayad. Kaya para hindi ka matisod, huwag ka magpautang. Di alam mo, wala naman ibayad. Bigyan mo na lang. Bigyan na lang. Kaya iba yung bigay, pag-ibig yun eh. Kasi pag utang, dapat bayaran. You must to pay your debt. Pero kung bigay, wala na ng bayad. Utang, siyempre, utang mo yan ha, bayaran mo yan. Wala bayad, di matisod ka na. Dahil lang sa kaligtasan mo, yun lang ang bagay, hindi mo namantayan yung kaaway, pumasok sa'yo. Be wise as Christian. Be harmless as a dove. Be wise as a snake. Maging wise ka katulad ng ahas. Amen ba? Amen ba? Dahil ang paglingkod sa Diyos, hindi mo sa magitan ng yung nakikita at yung naramdaman sa iyong kapwa. Na matisod ka, kundi ito po ay pananampalataya. May pananampalataya ba kayo? O di wag ka matisod. Amen. Amen. Pag roon kang lumalakad ka sa pananampalataya, hindi ka matitisod. Dahil bakit? Yung tinitingnan mo yung pananampalataya mo eh. Ano mo yung pananampalataya? Makikita. Hindi mo makikita ang pananampalataya.
Hindi mo makikita yung pananampalataya. But you believe and expected that because naniwala ka nga ang Diyos darating sa gitong panahon, babalik siya, kukunin ka papuntang langit. Pananampalataya po yun. Nakikita mo bang Panginoon? Hindi mo nakikita. Nakikita mo ba yung trono niya? Hindi mo nakikita. But you believe it. Pananampalataya po yun. Is a substance of things hoped for and the evidence that's seen. Substansya ng mga bagay na asahan mo. Wala ka nakikita pero may ebidensya. Ebidensya ng bagay na nakikita. Bakit? Naramdaman mo eh. Amen? Amen. Kaya maging wise tayong Kristiyano, maminamahal. Malapit na bumalik ang ating mahal na Panginoon. Please, live by faith and walk by faith, not by sight, and trust your feeling. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya kung di natin gawin yan, mga minamahal, hindi tayo madala sa langit pagdating ng panahon. Be wise. Mga minamahal. Kaya ang Diyos po, hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. This is the confidence that we have approaching God. That if we ask anything according to Him, His will, He hears us. Ito'y confidence natin, panatag loob natin. Yung kung tayo mo approach sa ating Panginoon, lalapit sa Diyos, manalangin po tayo. Humingi tayo ng anumang bagay sa Diyos. Ayan sa kalooban niya, pakinggan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Pakinggan po tayo. This is our confidence. Dumating talaga sa iyong buhay, manalangin ka sa Diyos. Amen? Magkaroon ka ng kapanatagang loob. Panatag ang loob mo. This is the confidence that we have approaching to God. That if we ask anything according to His will, He hears us. Doon natin sangguni sa Diyos. Bawat problema, bundok ng problema, bagyo ng problema, kahirapan, lahat, mga minahal, katitisuran, ipag-pray natin sa Diyos. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan, sa malit na bagay, diyan tayo matitisod. Dahil may istorya po yun, mahaba ng oras ko. Yung unggoy, yung bagyo at saka huyuhoy. Yung huyuhoy, alam nyo naman yan, maliit na hangin ang tahimik. Yung bagyo, bagyo yun, katulad ng agaton. Amen. Amen. Ngayon, nagpaindisanay sila. Sabi ng bagyo sa huyoy, Huyoy, testingan natin kung sino makapahulog sa atin, makapatagak sa atin kanang unggoy sa kahoy na nagalingkod. Sabi ng huyuhoy, nga hangin, sige, unahan mo na, bagyo. Okay, malakas ka. Yung unggoy, uupo sa sanga ng kahoy, kot-kot ng ulo niya kay kutuhin. Oh, bagyo, grabe. Putol yung mga sanga, dahon, lupan, pana. Sabi ng uyuhoy, yung unggoy, ganon pa rin sa sanga. Sabi ng uyot, lakasan mo pa, bagyo! Birhon pa ng bagyo, basta yung kahoy, maganon-ganon ka. Yung unggoy, ganon pa rin hawak sa sanga, wala pa rin mahulog. Sabi ng uyuhoy, gawin mo na signal number 10. Halos mabibot na yung kahoy, ganon na. Yung unggoy, wala pa rin mahulog sa kahoy. Sabi ng bagyo, wala na akong signal, hanggang 10 lang. Hanggang signal number 10 lang pala yung lakas ng bagyo, wala makapahulog sa unggoy. Sabi ng unggoy, ako naman. Tingnan mo bagyo ha. Tapos bagyo, wala na, tahimik na. Yung unggoy, upo-upo na sa kahoy. Sabi ng uyuhoy, malamig na hangin, sarap. Mga minamahal, maya-maya, nakatulog yung unggoy galing sa bagyo. Hulog sa lupa! Sabi ng bagyo sa unggoy, sino malakas sa atin? Sino malakas sa atin? Bagyo. Ako lang nakapahulog sa unggoy sa kahoy. Ako ang malakas. Ang ibig ko sabihin, minsan,
may malalaking pagsubok dumating Kristiyano, hindi tayo natutumba. Hindi tayo nahuhulog. Nanatili tayong nakatayo. Kumakapit tayo. Kung minsan, maliliit lang ang pagsubok, natitisod tayo at nawawala. Bantayan natin yan. Hindi tayo natisod sa milyon na utang, natisod tayo sa 100. Amen. Amen. Kaya lumakad tayo sa panampalataya, hindi sa ating nakikita at hindi sa ating naramdaman. Amen ba? Kaya maging wise tayo ng mga Kristiyano dahil malapit na bumalik ang ating mahal na Panginoon. Last verse. Isaiah chapter 40 verse 31. Sa lahat na naniwala sa Diyos, i-renew ng Panginoon ang kanyang lakas. Praise the Lord. Sa aklat ng Isaias, Kabanata 40, ang talata ay 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon. Naghihintay sa Panginoon. Ay magbabagong lakas. Nagbabagong lakas. Sila'y pailang-ilang na may mga pakpak na parang mga agila. Amen. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Hindi mapapagod kayo magtakbuhan. Sila'y magsisilakad at hindi maghihina. Panaylakad, hindi naghihina. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Yung Kristiyanong naghihintay sa ating pagbabalik ng Diyos na mayroong panampalatay, lumalakad sa panampalataya, sila po'y lalo nagre-renew kanyang mga lakas at managlalang lumalakas, lalo silang lumalakas. Kumakapit na kumakapit sa panampalataya. Kahit natakbuhan, grabing luksuhan, grabing bablingan, grabing pagsubok, sila po'y lalo lumalakas at lumalakas, mga minal. Lumalakad, lalo ni sila nanghihina, lalo malakas yung lipad katulad ng agila. Dapat ang Kristiyano maging ganun, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ka manghina, hindi ka mapapagod sa mga bagay-bagay dumating sa buhay natin. Lalo tayong lumakas at lumakas. Bakit po? Ang Diyos, paglangkuro natin, malapit ang bumalik, mga minamahal. Ang nanghihintay sa Diyos na may panampalataya, pinapalakas ng Diyos ang ilang pagiling. Hallelujah! At anong grabing pagsubok, hindi nanghihina, hindi napapagod, simba na simba sa Panginoon, hindi napapagod sumamba, hindi nanghihina sumamba, hindi napapagod magbigay, hindi nanghihina magbigay, hindi pagod sa Lord, sa kalooban ng Diyos. Jesus. At ika'y dami mong problema, para bang sumusunod Hallelujah! ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam na Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay. Huwag kang bibigay, magsasawa. Huwag kang mapapagod, Huwag kang mapapagod. Huwag kang lalayo. Gagamitin ka pa Ng Diyos. Mahal ka niya. Gagamitin ka pa ng Diyos. Huwag kang bibigay. Huwag kang ayaw. Huwag kang magsasawa. Huwag kang mapapagod. Lalayo. Maghina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Ibabago niya ginagmuli. Kung ikaw ay Ika'y nagkamali. Itatayo niya tuwing nadarama. Malayo ba Malayo na narating? Wala na ba muli. Kaya mo, kaibigan. Kasama mo ang Diyos. Huwag kang
kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hallelujah. Palakasin tayo ng Panginoon. Hallelujah! Mga minamahal, habang nadama pa natin ang pasensya, manalangin po tayo. Upo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa habag at pag-ibig mo sa aming buhay. Di man kami karapat-dapat. Marami man kami pagkakamali. Marami kami pagsasalansang sa iyo. Ngunit tapat pa rin ang iyong pangako. Tapat ang iyong pagmamahal sa amin. Pinapalakas mo kami. Pinapatibay mo kami. Pinapatapang mo kami. Na kami patuloy maglingkod sa iyo. At anumang haraping pagsubok sa buhay, ikaw gumaganap sa amin at ikaw naging ganap perpekto sa amin. Din isa lang pag-asa namin pagbabalik. Pangawakan mo kami, Lord. Patuloy kami maglingkod sa iyo. Sambahin ka namin palagi. Araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pangawakan mo kami, Lord. Inaasa namin sa iyong lahat ng bagay. Naniwala kami sa mga pangako mo. Hindi mo kami pabayaan. Hindi mo kami talikuran. Pagalingin mo aming karamdaman. Baguhin mo ang buhay. Pagpalain mo kami sa matinapis na bagay. Sa pangalan ni Jesus, pangawaso, dalangin mo na pastor and the prophet. Singgit, hallelujah. Ipandong ka mo sa ulo nyo, isa nakataas na tayo, magtanan kita mag-review. O po rin sa babang kapangyarihan mo sa militan, magpalayan mo kami lahat sa masa nito, ay by the pop darkness, demons, infirmity, sickness, and disease cast out from the children that the might of His blessed the children financially, physically, spiritually, right now. God bless them so much, my head, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Pastor Jesus. Palakpakan natin, Diyos, mga mahal. Nindog tayo, soon ko'y bayaw kamot. Singgit kusog kayo. Ikasto kasing-kasing. Hallelujah, Pastor Lord. Hallelujah, Pastor Lord. Amen. Pastor Lord. Salamat. Mga minamahal, ayaw mag-absent. Holy Supper na po sa Sunday. Kailangan na po natin magpuasa. At mga ginagamit sa pulpito, tanan, choir members, mga staff sa ICU, instrumentalists, mga preachers, kapwa po namin, mga minamahal, hindi pa nakapagpuasa, obligasyon po natin yan upang tayo papalain ng ating Panginoon. Praise the Lord po. Manindog tayo ko sa atong closing prayer. The beloved Brother Piri Villaros, pagpray niyo po ang ating closing prayer. God bless you po. Yagin niyo sa box po at mga pledges sa TV at saka sa lupa. Team Beloved Lord and Preacher Kuya Andy Piñas at tuta sa mga nalagin po tayong mahal sa ating pasamantalang paghihiwalay. Hallelujah! Praise the Lord. Pumapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan sa pinakamamahal na mong Pisus. Purihin Salamat. ka, mahal pen. Sunat dalangin sa may kagalangganan, Yes. minamahal na pastor, Wildy Salamig, ang imong huling propeta, mahal Salamat. penon. Maraming salamat, basta ito, mahal penon. Salamat, mahal penon. Sa iyong paglangis, mahal penon. Sa iyong paggabay namin sa amin, mahal penon. Mula